All the way, ganun. Jingle bells, jingle all the way. Di ba? Tapos bigla, oh, what fun it is to man, what to haunt to me. Di ba? Yung mga bata, hindi na yung sinasabi. O, ngayon tatanungin ko, alam nyo ba? Ano ba yung sinasabi? Ano ba talaga yung lyrics nun? Tubol. O, magandang araw sa inyong muli, mga Bornex. Kami nagbabalik. Ang The Bor Hats Podcast. Dito naman kami upang magbigay ng kunting dunong sa inyong mga little coconuts. Yan. With little Little coconut. Biro lang mga kaibigan. Biro lang. Big balls, little coconut. Yes sir, yes sir. Coconut na little pa. Outsu. Pero yun, sa akong inyong lingkod, si Felipe. Ako ang inyong sumunod na lingkod, si Aaron. Well nga pala. Tama pala si Dobads. Yan. Yun. Ayos maayos. Yes sir. So nakukuha na. Nakukuha na yung pagkakasunod-sunod. Dati pala laging si Dobo suminom para medyo nag-aayos tayo. Wala eh. Kaya tatakbuhan na ako ng aring mga organs eh. Yes sir. Sakta ng buto ko, sir. Aray ko. O ma-dehydrate ka na naman, masweruhan ka na naman sir. Eh nga eh. Aray ko. Tama na. Wag na, sir. Yung topic natin. Baka malaman ng mga Bornex nating alcoholic. Yan. Aray ko. O ayun, sa araw na to, pag-uusapan natin, Brad. Kasi papalapit na ang buwan ng Disyembre. Di ba? Yeah, yun ang favorite month natin. Favorite month. So ngayon, ang pag-uusapan natin mga kaibigan, yung mga bagay na kinapapanabikan mo pagka parating na. Ano ulit? Spell mo. Kinapapanabikan. Yan. Kinapapanabikan or something. Yan. Kinapapanabikan or something that Teka. Ano ulit? papanabikan. Yo. Kaya pala bigyan. Yes, sir. Nakakapagpabagabag. Di ba? Oo, deep Yes. words. Yes, sir. Galing, Yan. galing. Or something that something that excites you. Something that excites you sa buwan ng iba yan, Disyembre. sir. Di ba? Iba yan, sir. Di ba? Siyempre, sa iba, ang niyan, dahil sa Pilipinas, tuwing pagsapit ng Disyembre, lumalamig na ang simoy ng hangin. Di ba? Yeah. Yes, sir. Isa sa mga hinahanap. Kaya dumadami anak ni Aaron eh. Oh my. Ay! Ba't ako? Ganun talaga, mapagmahal. Oh. Yan ang ibig ko sabihin. Yun. Tuwing Disyembre. Hindi liwanagin nyo. Kasi puro green-minded yung nasa utak ko, bro. Oo. Isa ka pala sa disipulo ni Haring Dahon. Ikaw lang green-minded. Ikaw lang nakaisip eh. Oo. Kaya ano eh. Ayun. So, yun nga. Sa iba. Si Dao nagsasalita kaya nga. Ayun. Sa iba, ang mga nila, syempre, mga inaabangan nila. Gusto nila ng kayakap. Diba kaya? Nabuo yung mga samahan ng malalamig ang Pasko. Diba? SMP? SMP, sa mga malalamig ang Pasko. Yun, isa sa mga nila. Ako, Brad, sisimulan ko na. Ako na ba yung sa mga Sige. kinapapanabikan ko. Sa ating kasi, di ba? Sa pagsapit ng Disyembre, bukod sa Kapaskuhan, isa sa mga inaabangan ko yung fiesta. Which is sa Dasmariñas, di ba? December 8 ang piyesta ng Santo na Immaculate Conception. Yes. Immaculada Concepcion. Yan, ang isa sa mga. Yes, sir. Kasi laging nung mga panahon ng high school. Ito yung high school lang nung mga panahon ng high school. Isa sa katsaka nung college, isa kasi yan sa pinakamakulay na na araw. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga Bornex natin diyan, isa po kung naging membro ako ng musiko o yung mga tumutugtog sa ng marching band, part ng marching band, 'yan. So, isa diyan, andiyan na yung mga akademya, tutugtog, busy. Tapos, sa mismong araw ng fiesta, andyan na yung mga makukulay na nangyayari. Inuman sa gabi, kainan, di ba? Tapos andyan din na yung isang tropa namin dati na banata nung piyesta eh. Si Jet.
Sa sa eventually makikilala niyo, i-guest din namin yun dito sa sa The Bar Hats podcast. Pero isa yun sa pinakaabangan ko yung na yan, yung fiesta kasi napaka makulay, punong-puno ng pagkain, 'di ba? Minsan kahit di mo kakilala yung kapitbahay ninyo, pagdating ng fiesta nagiging close friends kayo para lang makatikim ka ng handa nilang leche plan o kaya ng ube. Yan, isa yun ka sa Tsaka yung mga inuman, hindi nawawala yan. Isipin mo, sineselebrate nyo yung pista ng Immaculada Conception pero hindi nawawala ang inuman sa kabi-kabilang mga bahay. Kaya yun, isa sa mga isa sa mga aking kinapapanabikan, kinaabangan. Fiesta ng Dasmariñas. Natin, yung sa generasyon natin, hindi na natin naabutan yung mga Ang kwento kasi sa akin ng mga mami ko, mga tita ko, mga ganyan. Siguro malamang mami mo din. Yung piyesta ng Dasma dati, yung meron pa yun sa meron pa sa bayan, sa Kapitulo. Yung mga yung tokoro, yung mga ganun. Hindi siya literal na toro yung yung may nga ba yun? Basta may something yun tapos nangahabol. May mga paputok tayo, mga gano'n. Literal na parang kumbaga, yung nakikita mo sa movies. Ng mga, kunwari, mga FPJ movies, yung mga ganito. Yung fiesta, yung maraming kakaiba. Oo. Tsaka literal na nagsasama-sama yung tao sa kapitulo. At saka wala na nga rin wala na nga rin Brad yung yung mga yung pabasa, yung parang 'di ba parang may mga mag-host tuwing December. Sa Ave Maria, mga ganun. Oo, mga ganun. Ay, naabutan ko kayo. Naabutan ko yun pero Oo. nawala siya Nawala na siya nung pagdating ng high school. Grade school ako, naalala ko yung nag-host pa kami noon parang mga Alam mo bakit nawala? Bakit? Alam mo bakit nawala? Bakit? Nandun pa rin yun, ikaw yung nawala. Lagi kang nawala sa bahay. Hindi. Hindi, kasi Brad, naalala ko yung dati, dati mag-host ka pa Minsan yung bahay niyo mag-host. Oo. Naranasan ko rin yun. May mga sulo pa nga, di ba? Sa amin kasi may mga sulo. Tapos parang nakaitim kami nun. Sumasama ako. Tapos meron pang isa Brad sa Dasma na na rin, nawala na rin ngayon. Or hindi na masyadong hindi na masyadong uso. Alam mo Brad yung anting-anting, yung babarilin? Oo. Alam mo ba't nawala yun sa Dasma? Ay, sa atin. Dito sa atin. Hindi. Kung yun dito sa amin nila, Philip. Alam mo ba nawala? Kasi nawala yung Prinza. Okay. Diba Dati nga. doon Lagi ginagawa yun. Oo. Tsaka yung mga anting-anting Brad. Yung anting-anting, babarilin yung anting-anting na gano'n. Oo. Parang sa mga boardings kasi, yung mga tunay na etimac, tsaka mga taga-dasma, marami kasing naniniwala sa ganyan sa amin Mga pamilya dito. Yung mga talagang deep in na pamilya dito, yung mga talagang matatagal na. May mga pamilya na nagpapasa-pasa ng mga anting-anting. Babarilin Brad yung anting-anting. Kung yung mga alam niyo yung movies nila, kaya yung mga alamat ni Hinabong Putik, yung mga gano'n. Hinabong Putik lang kasi yung parang kumbaga siya yung pinakasikat Kilala. Ang dami niyang kilala ng pero sa Etimac, maraming may ganun. Siyempre, hindi lang nakilala. Bakit binabalaro para matest yung anting-anting kung gumagana siya, ganun? Saka yung ganong anting-anting, yun lang kasi maganda ikwento, di ba? Pero yung ganyan anting-anting, iba-iba yan. Iba-iba yung mga superpower. Okay yung topic na yun sa budget na sa naiiwan sa mga... mag-explain sa'yo. Kung yung last episode natin, mga Bornex, si Roel, yung paranormal niya, marami siyang experience na. Yung sa akin, marami akong alam dyan sa mga anting-anting. Nice yan. At saka hindi na nga rin masyadong uso sa atin Brad nagpapaputok ng baril pag piyesta Nawala na rin yan Hindi na ubos Bakit? Alam mo bakit? Bawal na. Ay, may trivia. Hindi, kasi may yan, magkakakonect yun Kasi nga, di ba, syempre, nag-iiba yung, kumbaga, pamamalakad ng ating bayan, kumbaga, di ba? Nakapagda ko sino mga bata pa tayo, yung mga may position kumbaga sa munisipyo, mga kung yung parang ano bang term dun sa ganun? Medyo hindi maigpit kumbaga. Tsaka yung
pag yung mga action team nila literal na action team makikita mo. Dari, yung mga bawal, ini-enforce talaga. Yung mga ganun. Kahit patutain na nila yung mga nagtitinda sa gilid, yung mga gano'n. Di ba gano'n mga panahon ng mga tito na yung mga gano'n, talagang pag bawal. Di sirain pa yung stall mo. Di ba? Yung mga action team ngayon, medyo medyo mababait na. Kasi nga, syempre, age of internet na mapopost ka Kasi dati, wala naman pruweba di ba? Word of mouth lang. Kaya madali mang ganun. Kasi yung mga ganyan pa rin, yun nga, kakotikin sa ganun. Kasi medyo natatakot silang kasi nga bawal naman talaga kasi yun. Magpaputok ng baril. Pero Brad kasi sa naka-attend ako minsan ng piyesta sa Havalera. Ayan, kung familiar din kayo sa Havalera. Sa Madeo, Brad. Naka-attend. Ayun, Brad, hanggang ngayon, nagpapaputok pa rin sila ng ng baril. Nung una, Brad, nagulat nga ako pistol lang, 45 lang, pak. Ganun lang tunog. Mamaya, naglalabas na ba? Nung parang kakasimula pa lang namin mag-shot, naglabas na ng yung tropa ng 45. Ay, gusto mo magpaputok? Hindi, yoko, bahala kayo dyan. Sila lang nagpapaputok doon, pak. Tapos mamaya na, nung nagkakalasingan na, naglabasan na ngayon ng mga mahaba. Yun, tas naubos na kasi yung mga naubos na sa kumbaga sa atin kasi naubos na yung mga old guards yung mga generasyon natin ngayon wala namang paki sa mga ganun na, di ba? Kaya na-die out na kumbaga yung tradition. Hindi, kasi Brad sa sa atin kasi sa San Agustin din, sa Dasma, kasi kami, mga taga San Agustin po kami. Kumbaga marami na ring dayo ba? Kumbaga na hindi na mga taga doon. Oo. Di ba una rin yung sinasabi ko nga lagi, sa looban namin parang kami pa yung stranger kasi wala nang taga doon talaga Diba? Kasi nga puro apartment na, di ba? Papasok ka doon, puro apartment na. Ikaw yung stranger, syempre. Kasi nga, wala naman nang talagang Unti na lang yung mga kapamilya doon sa mga looban-looban. Hindi ka tulad dati, yun sa namin, yung Pailaya, di ba Philip? Kada yung street na yun, di ba mahaba yung parang highway. Tapos yung street, yung papaloob, kada paloob mo doon, pamilya yun. Pamilya. Kaya nung high school tayo, di ba? Nung high school tayo, pag naglalakad ako doon, kunwari may inuman yun. Mahirap pa kasi nagtatago ako kasi kada sulok, may inom. Hindi ko wala kang choice, hindi ganun yung kinukito ko dati. Ayun. Minsan pupunta ako kala Philip, lasing na ako. Kasi nga may mga inuman doon, di ba? Pag fiesta pakain ka palagi. Isa ka muna. Tapos paglipat mo na naman. Pagka muna dito, tapos pagtatayo ka na, alis na po ako. Hindi pwede. Philip, yung pinsan mo dati, naalala mo yun, yung pinsan mo? Sina? Ayun, tito mo. Hindi, pamangkin ko. Yun sa gate 1 tayo nung tayong dalawa, napatagay tayo, naka-uniform pa tayo. Tagay ka muna. Ganun. Parang hindi ka maiyakan na nang humindi di ba? Ay, doon sa may shortcut? Brad, doon. Kaya Kuya Toto. Yun yung mga ganun. Yun kaya Brad dati nung bata ako, makulay yung piyesta nung mula grade school, tapos nag-iba naman yung kulay nung high school na. Andiyan na nung kaya isa yun sa mga pinakakaabangan ko nun. Yun nga, yung mga sinasabi namin ngayon, nawala na yun Or ako lang talaga. Ako lang yung nawala. Hindi, medyo nawala din kasi talaga. Lagi na po kasi generation ngayon yung mga age of internet na. Kaya lahat sila nasa loob na ng bahay. Wala na yung mga... Hindi katulad dati, pakalat-kalat. Nakita ko nga bro, yung mga galaw ng Roblox ba yun? Doon sila nag-celebrate ng Halloween. Ang kulit ka mo. Mayroon silang community doon bro. Celebrate na Halloween sa Roblox. Wow. Halloween party sila doon. May mga ganun na. Sabi ko, iba na. Parang patagal nawawala na ang buhay. Ganun na kasi talaga yung generasyon nila. Bagay. Ayun na yung huling generasyon na pinanganak na wala internet, tapos lumaki, nag-adapt sa may generasyon na may internet. Kaya nga para sa akin yung natin yung generation yung mga batang 90s, para sa akin yung golden mga golden babies, mga golden boys and golden girls. Yung generasyon natin. Kasi yung generasyon natin, kumbaga yun yung generasyon ng mga nag-a-adapt.
Yan. sa past life na yung wala pang TV, ganun. Kasi yung mga ano natin, mga kuya natin, mga nakatanda sa atin na mga siguro 15 years old, naabutan pa nila TV na walang kulay eh. Kasi naabutan ko pa yun, may TV Yung pa parang siguro. cabinet pa, Brad, no? Oo, yun yung kwento ko eh. Kasi yung ginaganon pa. Meron yung umuwi akong Batangas, 100 yung channel, brother. Tapos nagpalipat si Lola ng channel. Sabi ko, sige la, pagbukas ko ng kapit na gano'n, tapos iikot ko yung channel. So, check ko natin, 100 yung channel, pero ang yung tunay na channel niya, GMA, tsaka ABS-CBN lang. Hanggang 100 yun. Parang channel 2 tsaka channel 7 lang. Pita ko na pita gano'n. La, bakit ganito? Para-pareho yung pinapanood natin. Hindi, sige, ikot mo lang ng ikot. And yung favorite number siya yung gano'n. Eh, yung tunay na channel ay dalawa lang. What the heck? Oo. Yun yung mga brad, yung mga 3D na 3D 3D TV. Tunay na 3D. Kahon eh. Kakahon yun eh. Dati naalala ko yun. Yan. Ikaw muna. Hindi. Dati naalala ko Hindi ba naalala ka? yung TV namin na gano'n, yung malalaki, di ba kasi palakihan din eh. Turtle back. Tapos ang laki, koning ni laki ng screen niya, yun din yung laki ng likod niya. Grabe. Yung bigat pa, Brad. Oo, yun. Ay, telephone. Nabutan ko pa yun, ganun. Iniikot. Oo. Hindi kami niyan. Si Aaron ata naabutan yung magkaganon pa eh. Magkaganon yung kay Aaron. Ay, meron ganun din. Yung lola ko may ganun din. Yung kasi malay. Yung talagang yung nakikita mo sa TV. Tapos yung talagang parang siya, yung dalawang niya, yung receiver, tsaka yung speaker, parang iba pa nga yung material niya eh. Hindi makakal. Yung ganun. Tapos bago ako makadial, nakakatamad na. Mga 5 minutes kayo bago ako makadial. Kaya 4, ikot 1, ikot 6. Ganun, di ba? Yung topic number nun. Tapos minsan pati area code na i-dial mo. Kasi nga, kunwari, ang tatawagin mo taga Maynila. Area code pa yung uunahin mo nun eh. Yung 3. Ayun lang. Yung plancha, Brad. Medyo maliit tayo, sir. Nalis tayo sa... Naging meron din. Yung plancha, Doon hindi sa Batangas. Hindi uling yung mga trages. Para nakita ko lang yun sa isang parang museum sa Bulacan. Parang ganun. Iyo no? Yung ganun. Ayun kay Iran, ano sa'yo Ran? Anong mga naalala mo? Nag-iba na yung topic eh, Duga. Naging topic natin, ano kinalakihan mo? Ano mga naabutan mo? Kinaabangan lang nung Ay, design. topic natin. Hindi, nawala kasi, di ba? Wala naman talaga ibang mga kinalakhan natin eh. Nagbago eh. Ay, tayo muna natin yung sagot na Iran. Ano yung sa'yo, brother? Wala ka na. Release na nga tayo topic eh. Hindi, yun pa rin. Sige na kasi kami isa-isa eh. Baka sabihin mo, Hindi, inaasa ka namin eh. Masaya na ako. Wala nga na, yung naabutan. Kunwari, di ba sa akin TV? Yung kay Rowell, plancha. Yung kay Philip TV din eh. Yung family computer. Masyado nang yung size. Masyado nang model yan, sir. Oo, masyado model. Bakit mo nga, yun eh. Kami kita. Naiinalala ko eh. Gano'n. Luma kayo na. Sige na. Pucha. Makakasampung episode na tayo. Di ka pa rin ako workshop, sir. Yun na, balikan na sa topic. Yung inaabang mong Desyembre, brother. Ako muna sa Rel. Meron na kasi sagot eh. Ikaw muna, Rel. Kahit sino, sige, Brad. Wala ang problema. Ikaw muna. Sige. Sino ba si Aaron ba muna? Si Aaron? Sige. Hulihan si Aaron. Kaya ako, kayo mo pa sinabi. Ayaw mo sinabi. Sabi ko sa'yo eh. Ginagalit mo eh. Aray ko. Lasing yan. Partida hindi pa nakainom, lasing na, aray ko. Si Brother Will muna, Sa akin naman, pag yung Pasko naman, inaabangan ko yung nagbabay-bye. Kasi first time ko naranasan yun sa Cavite eh. Kasi tayong Maynila ako pinanganak, di ba? So pagdating ko ng grade 1, ang tradisyon pala dun sa amin sa lugar namin, yung pagpasko, magbabahay-bahay sila kahit hindi mo kilala. Ganun. Tapos para manghingi ka ng pampasko. Kasi sa Maynila, kami, pupuntahan lang namin yung mga ninong-ninang namin.
mga tito-tita, ganun lang. Dito sa Cavite pala, bye-bye. Minsan nga, tiga-ibang lugar na pupunta sa bahay mo, manghihingi ng kahit magkano lang, pamasko nila. Yun ang naging dito sa Cavite. Yun ang inaabang ako kasi nakakaipon ka ng pera eh. Kahit sino pwede mong puntaan eh. Kahit palima-lima, 10, magkakaroon ka eh. Hindi tulad nung nasa Maynila ako, kalkulado mo eh. Kaya dito ka bilang 100. Mabibilang mo sa daliri yung kikitain mo nung Pasko dito. Medyo malaki yung kitaan dito sa Cavite. yung Ginawang negosyo yung yung sa Pasko. division namin medyo hanggang pastry yun eh. Pero kung masipag ka, isa-isahin mo. Wala kang isip mo ba? Kasi nakakatawa, may nagbigay sa akin, may kakasalubong ka. Kung ba't nagbigay ito, tuturo mo sila ngayon para hindi na rin sila mapagod. Puntahan nyo na yan, di ba? Sa Ganun gibig. nga, yung nangyayari. Oo, ganun. Kahit sa panangaroling ka rin di ba? Yun, medyo nakakasabik pa yung panangaroling eh. Parang ngayon kasi yung mga bata, pag kumanta, parang wala na eh. Kami lang dati ba't di mga gitara pa kami. Talagang inaayos namin yung panangaroling. Mga bata ngayon, dadalang eh. Hindi mo na maintindihan yung salita. Tapos yung nadalang, yung marinig mo dala yung dulo. Oo, yun na. Yung nangihingi. Yung Pilis na bidad na lang. Pilis na bidad. Yun na lang. Tapos bilis ang bigay daw eh. Bilis ang bigay. Eto Brad, since na mo yung caroling Brad, may tanong ako. Ikaw, alam niyo ba yung lyrics ng Jingle Bells? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Diba? Tapos bigla, oh, wapan, inis tuman, matuhon tumay. Diba? Yung mga bata, hindi na sinasabi. Ngayon tatanungin ko, alam nyo ba? Ano ba yung sinasabi? Ano ba talaga yung lyrics nun? Ako, dati for so long, kinakanta ko yung ganun lang din yung version ko. Jingle bells, jingle all the way. Oh, wapan, inis tuman, matuhon tumay. Ikaw nga ro. Susundan mo lang yung leader na kumakanta. Sige nga. Kinakanta na kasi kay Willie Revilla mo eh. Boom, trat. Pero kayo nga, anong Brad, yung lyrics ng Jingle Bells? Ikaw nga Ron, ano yung alam mong lyrics ng Jingle Bells? Kantahin mo, sige. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oo. All was fun. Mali na agad. In the sun. Right eh. All was fun is to write. Ano ba? Pwede na yung katunog na eh. And the one Pwede na yun. Basta may slave. Oh, yeah. Hindi. Di ka alam, ano ba tama? Sige nga, sagutin mo na. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey! Yun pala yun. Galing. Yun pala yun. Bakit may horse? Hindi ko nga alam ba't naging horse yung reindeer eh. Hindi Ano yun? Ano ulit yung lyric? One? Oh, what fun Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. One horse open sleigh. Yun. Diba? I-search natin yung Brad na bakit horse yung ginamit. Sa ngayon, sa mga ngaroling, hindi na sila yung na oh, a pan it to man on an open day, di ba? alam na nila. Ngaroling pa ba? Yun ang tanong. May wala na bang nangangaroling? Meron pa naman. Meron pa. Dito wala na eh. Mga village. Wala na dyan? Wala na. Malungkot. Wala nang caroling. Yung mga bata dito, sa Roblox na nangangaroling. Pero hindi na ganun kadalas kagaya ng dati. Kasi dati every 5 minutes meron nasa harap ng bahay mo. Nagiging lang kasi dito sa taas pa. Nagiging modern na dito yung taas. Yun nga eh. Para saan ba nakakalar mo yung ganyan? Parang di ba? Nakakalungkot lang. Kasi naman Brad, ang lang naman ang constant lang naman sa mundo pagbabago eh. So, talaga nagbabago na talaga yung henerasyon. Mga wise words of English. Words of not so wisdom. Baka nasa magulang din yan.
Para namang, syempre, Tama din naman eh. Tama din naman. Paano ka pa rin yan? Kung mga ganun Actually, pa. daming magulang na nagbabago ng atin eh. No, isang beses, pauwi kami ni Jenny mula Naik, papunta dito. Tapos napapansin namin, kasi di ba normally pag November na kami ng mga parol. Ngayon, halos wala nang naggaganon. Kahit sabi mong December na nga eh, wala na masyadong nagpaparol. Pero na yan na kasi ngayon eh. Yung mga Christmas lights, halos bihira na, meron na lang yung mayayaman, mga ganyan. Oo. Buti na lang mayamang ka. Kaya meron. Merong Christmas light. Mas mayaman yung isa dyan, yung nakasombrero. Nakatirik na kagad nga, Christmas tree. Pakita mo, tropa. Pakita mo yung fireplace mo. Pakita mo. Ay. May dadaanan si may dadaanan si Santa Bigay lang Claus. yan. Bigay lang yung Brad, may sponsor lang. Gusto maging Bigay mabuti ni ka lang. God. Oo, bigay ni God. Blessing God gave me you. Oh. Pakita mo naman sa natin sa mga Bornex Brad yung kahabaan ng London. Kahabaan ng London. Uy. Ayun, yung sinasabi ko Next sa time. Yan. dream house namin. Yung terminal ba Yung kay Boss Roel. Oo. Next time, Brad. Ano natin yun. Ayan. Sino na susunod? Ako, susunod. Kasi lasi kapatid si Brother Ray. Okay. Ako muna. Kasi makabuluhan po yung sagot niya. Ngayon po sa boarding. Sige, nagbabago na kami ng format ngayon eh. Dati kasi, ako hindi dinudulo nila eh. Ngayon, si Aaron na kasi mas makabuluhan yung sagot niya, mga kaibigan. Mas makaguluhan. Hintay namin palagi. Oo. Mas magulo Kasi partida, lasingan ngayon eh. Kaya ganyan yung sumagot. Kaya ako muna. Yung kapatid ko kasi kayo numang ko kanina. Sorry. Uy. Ayan. Birthday kasi ng ate mo eh, no? Ayan. Ako muna mga sir. Kasi dito, yung sa akin, ang iniintay ko tuwing December, yung gathering. Kasi yun sa amin, kasi yung mother side ko, taga Batangas. Mother side ko dito, sa Dasma Cavite. So tuwing holiday lang kami umuwi ng Batangas. Tapos tuwing December yun, mga father side ko, uwi doon sa Batangas. Tapos syempre, yung mga matagal mo hindi nakikita, yung iba, uwi pag galing abroad, yung mga ganun. Tapos inuman, mag-uumpisa, mga siguro pagdating doon, di ba ako nari, alas 9. Huwag isimula yung inuman, mga alas 10, ganun. Tapos hanggang gabi na. Kasi nga, syempre, tagal eh. Minsan nga, yung may naalala ko nun, first time ko siyang nakita, nakamag-anak. Pero may muwang na ako, high school na tayo. Ganun katagal yung parang sunod na uwi niya, yung ganun. Hindi ko siya naabutang, yung pinanganak ako, wala na talaga siya dito sa Pilipinas, kumbaga. Tapos nalang siya umuwi, high school na ako. Tapos ninong ko pala. Ninong mo pala? Ate Ransia, paldo. Hindi ko alam na may blessing, sir. Nakadolyares ang tropa mo. Yes, sir. Hindi na paldo yun. Buti na lang sinabi mong ninong mo. Mahirap nun kung halimbawa babae, hindi mo alam. Tapos naging girlfriend mo. Pagdating ng family reunion, naging yun. Iba yun, sir. Iba yung alakaran mo sila. Ano kung family gathering yung pupunta? May formahan. Kapag dahil. Hindi. Sinasabi ko kasi di ba? Hindi, kasi Brad, meron akong may tropa akong ganon, yung second cousin ko, hindi niya alam na pinsan pala namin. Ay, kasi nga, mali nga yung kumbaga motivation niya para pumunta doon. Hindi nga Brad, nagkaalaman na nung reunion na. Ayun lang. Nagkaalaman na reunion na. Kumbaga sa dugo, medyo malayo na ako. Kumbaga kami di ba ni Fael, second cousin na kami. Tapos yung kumbaga pagka pinagdugtong-dugtong mo, magkamag-anak pala, tapos nagkita-kita nung family reunion. Alam mo yung sinabi mo, yung parang kumbaga, pagpupunta siya doon, tapos may, kumbaga may balak na. Hindi. Kumbaga hindi, nagkabulagaan kayo, parang uy, ba't nandito ka? Magkamag-anak pala tayo, yung gano'n yun na aray ko. Sa bagay, may chance naman kasi talaga. Yun, gano'n. Pero sa akin, malayo yun kasi Batangas tsaka Cavite. Magugulat tayo mucha. Kamag-anak mo pala, umabot din ng Batangas. Parang gano'n.
Yeah. Pero yun yung inihintay ko, tuwing holiday. Yung ninong mo na yon. Tuwing holiday kasi, hindi, ako na wala ng brother. Yung mauna. Ay. Rest in peace, rest in peace. Yung mauna. Kaya ano na yan, one time, big time. Oo. Tinodo ka pala. Oo na, one time, big time, sir. Tapos yun nga, tuwing holiday, yung ganun. Sagot lang, di ako makaget over sa sinabi ni Roel, tinodo na. Ano yan eh? Tinodo na to. Tinodo na. Sira ulo. Brother eh. Yung point mo na naman eh. Kapag tinodo mo, katang second casing yan, sir eh. Iba yan, sir. Hindi todo yan, sir. Baon ang tawag doon, baon. Hindi tayo naghihintay ng gano'n sa December, sir. Iba yan. Pang February yan, pag gano'n. Tsaka mga hindi nakakain, kumbaga, dito sa pagkain na, literal na pagkain, baka iba na naman isipin mo. Si Ruel, si Haring Daon, katsaka niya nga, bagong disipulo. Yung mga dito, kumbaga, mga putahe na doon mo lang makakain. Pero mga champagne, mga ganun. Mga, ano ba yun? Kasi doon lang din ako pag kasi, ang inuman, iba-iba na kasi yung pulutan eh. Doon kasi, nung bata pa ako, ngayon wala na eh. Doon sa mga lolo ko, hindi doon sa may bawan eh, sa iba na, sa Tingga. May pa sila doon, kulturang nagluluto pa ng aso. Uy. Ako nakatingin ng aso. Ano ang pulutan doon? Aso, tsaka kambing. Ayun. Okay. Mga ganun. Kaya, champagne. Yan, champagne. Alam mo yung champagne? Parang champagne. Noong una, hindi ko rin naintindihan ba't champagne yung tawag nila eh. Pero ganun yung putahe. Yun talaga yung tawag sa kanya. Para siyang wala siyang kagaya pala. Wala siyang kagaya. Wala siyang kagayang ulam na alam ko. Ano yun? Tomato based? Tomato based? Hindi. Para siyang parang kilawin na ewan. Okay. Tapos lagi siyang malamig. Ewan kung ba't ganun, mas masarap daw pag nire. Parang kilawin nga talaga. Hindi siya yung mainit na dish. Kumbaga. Champagne. Tapos pag kinain mo, parang rin siya, lamang aso din. Yung umiinit sa tiyan. Nakatiim na pa kayo ng aso, hindi pa? Hindi pa ako nakakain ng aso. Nakatiim na ako. Ganun yan di ba? Mainit sa tiyan, di ba? Yan, ganun din yan. Pero yung parang kinalaw, parang nakakaiba yun no? Hindi siya totally kinilaw eh. Pero di ba pag kinilaw kasi hindi siya yung mainit na, yung kinakain mo yung mainit, di ba? Wala namang kinilaw na siguro pag ininit mo talaga. Pero yung normal na dish niya, pag hinain mo, di ba, yung medyo lukewarm na siya, o kaya cold, di ba? Parang ganun din yung champagne. Champagne. Comment nyo yung mga taga-Batangas dito, explain nyo sa kanila kasi hindi ko ma-explain. Comment nyo sa comment section down below. Akala ko nila... Spotify, syempre wala kayong mga comment sa Spotify. Sa YouTube lang kayo mag-comment. Facebook. Akala ko nilagyan ng champagne. Akala ko nilagyan ng champagne para may champagne yung Akala ko rin nung una. Tapos akala ko, accent lang nila yun. Na yung champagne. Parang pinasosi palalo yung champagne. Spelling niya kasi parang C-H-A-M-P-I-N-I. Champagne. Parang ganun. Parang ganun yung lagi kong narinig na sinasabi nila eh. Ganun yung kumbaga parang spelling. Champagne. Sinulat mo. Okay. Bali pagkain, tsaka gathering, yun ang miss ko din. Yung overall holiday, gano'n. Hindi lang December. Ikaw Ron. Okay. Yung sa akin, ganun din kay brother, family reunion din. Pero, kasi, yung para lang din sa mga naikinig, para ma-visualize nila. Yung yung family ko ngayon is family side ng asawa ko, ng wife ko. So yung biyenan ko dito nakatira sa amin. So kapag Pasko, ang schedule namin, pag Pasko, family ni Jenny. Tapos pagka New Year, family ko naman. Ganun yung schedule namin. So pagka Pasko,
yun, yung pupunta rito yung mga pamangkin nila, yung mga pamangkin ko na rin, yung basta mostly on side nila. Tapos ngayon, yung isa sa mga nagbago din sa akin nun, may tinuro sa akin si Jenny kasi sabi niya, nagbibigay, masarap daw magbigay ng gift. So yun yung naalala ko. Kasi ngayon, nag-aalat kami, halimbawa, mag-aalat kami ng 5,000. Tapos yung 5,000 na yun, pambibili namin ng regalo dun sa mga pamangkin, sa mga kapatid, sa lahat ng kung sino man yung mabigyan. Kasi nung sa amin kasi, iba yung culture ng family namin kasi sa amin dati, may mga gift naman, pero paminsan-minsan lang, o bagay hindi masyadong, mostly handaan lang, ganyan. So pagka Pasko, ang naalala ko, pag sasama-samahin namin yung mga gift, halimbawa makakabili kami siguro isa 5,000, meron na kami mga 10 mahigit na regalo. Tapos parang ang dami-dami niya pag nilagay sa Christmas tree. Tapos pagka yung halimbawa binubuksan na nila, nakakatuwa. Kasi nga syempre mga bata, 'di ba, bubuksan yung gift. Sabi ko na, Barbie! Sabi ko na! Kasi pero hindi akala nila mahal, gano'n. Kasi syempre, bata 'di ba? Pero sila tonto sa amin, 200 pesos lang yun 250, 'di ba, mga ganyan. Kasi yun, parang natutuwa na rin ako eventually pagka gano'n. Tapos sinulit-ulit na namin siya tuwing Pasko. Naging tradisyon na. Oo. Naging tradisyon yun na. Okay naman siya eh. Diba, parang dati kasi, 'di ba, tayo tanggap lang ng tanggap, ganyan, 'di ba? Pero pagka iba yung pakiramdam naman yung nagbibigay. Kasi nung bata ako, napapaisip din ako. Sabi ko, ba't kaya bigay yung ganun? Binibigyan ako parang gastos-gastos. Minsan pagka may nagregalo sa akin, mahal pa, di ba? So, mapapaisip ko, ba't kaya? Ano magigain niya, ganun? Di ba? Ayun lang, yung naalala ko pag Baka kasi kaya ka binibigyan dati ng regalo ron, baka akala nila matitikman nila ang katawan lupa mo. Pwede. Yun lang, nilay sa akin. Tapos yun, mga typical, mga inuman. Karaoke. Ayan, video okay. Video okay lang kami. Ginagawa namin, pagka Pasko, lalabas ko yung TV namin, lalabas ko yung dito sa garahe. Lalabas ko yung mga upuan dyan, yung lamesa. Tapos doon kami magbibideo okay. Tapos yun. May garahe, no? Yes, sir. Sana nga lahat may garahe. Garage. Nice. Tapos hanggang na yun, yung video ko, hanggang alas 5 ng madaling araw na yun. Yun, buti hindi ka nareklamo ng kapitbahay nyo. Kaya nga bawal na yung brother. Bawal nga yun, pero sa amin kasi, parang pakiramdaman ba? Oh. Yung halimbawa, may nagbibidyo pa dun may nagbibidyo pa dun sa kabila. Di go pa kami. Pero ang gagawin na lang namin para mag-adjust, hihinaan na lang, gano'n, hihinaan namin. Kala ko naka-headset kayo lahat eh. Yeah! Recording! Ano sa concert na yun? May ganun ng disco eh. Naka-headset sila. May ganun na ngayon na concert, literal. Yung concert na parang Burning Man, parang ganun. Yung mandami, tas nasa field lang. So wala ka marinig ka mo. Tas yung pala, nasa headset ng mga tao. Oo. Nakalimutan ko yung ganung concert. Ako disco yung brado Defralis. Meron talaga literal nasa atin field. Yung literal concert talaga. Meron ng ganung concert ngayon. Akala mo concert yung pinutuhan mo, Defrali pala. Yung sa unang tingin mo, akala mo nagbalik silang lahat. Yung sumasayaw lang. Tapos yung hindi mo alam na yun pala yung ganun pala yung concert nila. Nasa nasa earphone lang nila. Ganun. Okay yun Pero maganda yun. Nakalimutan ko yung tawag sa ganun eh. Nakalimutan ko yung tawag sa ganung concert eh. Nauuso na kasi yun eh. Lagi tayo na sidetrack ha. Sa bagay ko nga. Tingin holiday kasi marami din talaga nagkakaraoke. Sa inyo dyan, sa mga bossing namin, taga ibang bansa na po, sa kanilang dalawa, may nagkakaraoke pa ba dyan? Oo, Pinoy kapitbahay namin. Pinoy kapitbahay namin. Maingay. Hindi naman sila, pagka halimbawa pumunta ka doon sa may conservatory,
Maririnig mo sila eh. Maririnig mo sila. Ano yun? Ano ibig sabihin ng conservatory? Yun. Uy, ano siya Brad eh, para siyang... Wala dyan sa Pilipinas eh. Ano yung Brad Observatory yun? May telescope sila Philip doon. Observatory. Sa labas ng bahay nila. Makikita mo yung mga between. Yun. Hindi, conservatory Mga para siyang planets. di ba sa likod ng bahay ninyo? Kumbaga, para siyang extension, pero made of glass. Parang Glass. dirty kitchen. Gano'n. Hindi siya totally dirty kitchen bro eh. Para siyang glass. Oo. Gawa siya sa glass. Glass house. Parang ganyan. Oo. Oh. Conservatory. Nakaka-LL. Likod kasi namin cementerio eh. Oo. Ayun. Wala kami pagkakalagay. Dapat mas maangas yung likod mo, mas maangas yung likuran nyo. Sa bagay. Mas malawak, Hindi bro, mas malawak. Oo. Tahimik pa. Tahimik pa yung likod nyo. Yan, literal na conservatory. Ayun. Nagko-conserve sila ng mga, doon, dead bodies. Alright ko. Oo. Ayun. Pero hindi ko kasi alam yun, yung term na yun. Yung conservatory. Now I know. Now you know. Every day you know something. You learn Kailangan something. merong bagong information. Yun. Tama. So yun, kaya dito, nakakaano sila. Pero pagka yung naman, hindi naman sila masyadong maingay na maririnig mo. Kasi, hindi ko alam kung naka-soundproof ba yung mga bahay dito. Or dahil lang sa may insulation, kaya hindi basta-basta nakakatagos yung ingay ng mga Yun. Baka nga. Ay, mga fireworks, kumbaga, fireworks. Kasi si Philip, yung hindi nyo po na, mga Bornex, kung hindi nyo alam, matagal na po kasi mula sa Pilipinas si Philip, si Brother Philip. Naitanong ko sa kanya, kung tuwing New Year ba o kaya Pasko, may nagpapaputok pa rin ba dyan, parang Pilipino? Oo, Brad. Meron. Nung nga lang parang nung nakaraan kasi Brad, meron dito yung yung Diwali na tinatawag sa mga Indian na festival, parang Festival of Lights yung Meron sila Brad, nagpapaputok sila ng fireworks doon every yun nga, yung every Diwali, nagpapaputok sila ng fireworks. Tapos kami rin dito every New Year. Ang 'di ba, ang London, kilala yan. Pagdating ng New Year, talaga yung fireworks ng London Countdown. inaano talaga nila. Ginagastusan talaga ng gobyerno yan sa may London, ba May yun? kwento yun, Brad eh. Yung kwento ko sa'yo, nakalimutan ko yung pangalan niya. Kasi yung pinangalan niya sa ng taong yun eh. Kasi mostly daw dati, sinusunod niya yung mga castle. Nagusunod siya ng mga castle. Para siyang anti-government mga panahong yun. Nakalimutan ko yun eh. Kaya doon pinangalan sa kanya yung ganyang event. Tisignan ko mamaya. Yung ba yung Guy Fawkes ba yun? Guy Fawkes? Sa next episode po namin, magkakwento si Brother Roel. Historical facts. Yan po mga magaling si Roel eh. Aray ko. Mga information po sa mga sa mga history kumbaga. Pero dito Brad, yun nga, yung paputok, hindi katulad sa Pilipinas yung mga sinturon ni Judas, mga ganyan. Kadalasan Brad, puro mga aerial, mga airborne, ganyan. Mga ganun. Ganun yung mga normal na paputok dito. At saka fountain, yun lang. Fountain, yung Lucy's, ang tawag na rin sparklers. Yung crying cow, walang ganun. Wala, Brad. Wala. Ay, di ba pyro yan? Di ba yung tinatawag na Pyro Olympics? Iba pa yun. Yung paligsahan na ng fireworks yun, Brad. Yun, yung word na pyro, yun yung dito yung nagsusunog, si pyro. Pyro. Oo nga. Oo nga, pyro. Ano yun eh? Greek yun eh. Pyro nga. Ay, pyro yun dinangalan. What the hell? Mga triba na ito na yun. Pyro. Dudong type na tribi. Siya. So, yun. Ayun po yung mga bagay na aming kinapapanabikan o aming nilook forward. Meron pa pala ako isang sagot. Ano pa? Sa mga ganyan, may nakalimutan ko yung sagot eh. Mga kinaabangan ko po, yung laging sagot ni Aaron. Kasi napakaganda po. Kasi inaabangan namin tatlo. Si Philip, Roel. Yan po yung inaabangan namin. Laging sagot ni Aaron. Makabuluhan. Continue naman po. Tingnan mo. Itsura pa lang yun. Aray ko. Para yung maskara ni Jigsaw. Bye. Aray ko po. So yun. Ano na tayo Brad, bago tayo magpaalam. Siyempre yung ating tradition, parting words. Simulan na natin kay Roel. Brad, parting words, Brad. Parting words? Yes, sir. Siguro kung kaya pang buhayin yung mga lumang tradisyon,
natin, ituro natin sa mga anak natin, sa mga future generation. Kasi medyo masarap naman silang balik-balikan. At least kahit pa paano hindi masyado tutok sa mga ngayon, mga gadgets. Yes, sir. Magandang ano yan. Magandang ano yan. O si ChatDBD. Ikaw ChatDBD. Yung sa akin, magandang parting words. Tuwing holiday, syempre yung mga isip-isipin nyo naman yung mga family, mga gano'n, kahit immediate family, mga gano'n. Kung nasa ibang bansa man kayo, kaya wala kayo sa main house nyo, kahit message nyo man lang, para malaman nilang naisip nyo pa rin sila, mga gano'n, diba? Yun. Kahit Nice paminsan-minsan lang. Yun. Nice. O si Aaron. Ay, yun lang akin. Yung sa akin, ang parting words ko sa mga Bornex natin, masarap tumanggap ng regalo, 'di ba? Masarap tumanggap ng mga bagay-bagay, pero huwag nating kakalimutan na masarap din magbigay. Siyang tunay, kaibigan, siyang tunay. Yun. Sa akin naman, parting words ko sa ating mga Bornex dyan. Yung although maraming kapanapanabik sa buwan ng Disyembre. Siyempre, andyan yung 13-month pay, andyan yung mga, yung regalo, yung present. Andyan din yung mga iba't ibang happenings. Pero, sana hindi rin natin makalimutan din yung mga, yung isa sa mga, natin dyan. Yung December 25, yung, kumbaga, ano ba talaga yung ibig sabihin ng significance na. yung Kapaskuhan, di ba? Yun, isa sa pinaka-importante yun na sana hindi mawala sa atin na kung mawala sa ating mga puso yung kung ano ba talaga yung sineselebrate natin sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan. Yun lang naman. Tsaka sana nga rin, hindi natin makalimutan din yung mga tradisyon ng mga bilang isang Pilipino kasi yun yung natin pagkakakilanlan natin Kaya nga maraming mga tao sa abroad na laging inakukumpara yung Pasko sa Pilipinas, Pasko kung sa nasaang bansa man sila na kumbaga uncomparable yung ligaya or yung saya na meron tayo doon sa natin sa bansa natin sa Pilipinas. Yun lang, sana wag siya Pinakamakabang Pasko. No. Kaya nga sana wag nating i-celebrate yung Pasko sa Roblox. wag naman sana dumating doon. Mahirapan tayo yung Brad. Wag naman sana dumating sa ganun. Pambira. Naghanda, doon kumain. Yan lang. So maraming salamat hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Bye. Yo, makakawin. Galing ni Aaron. Ayun mga Bornex, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please follow, like, share, and subscribe. You can follow us on Spotify, YouTube, Amazon Music, and Facebook. Also, lagi nyo abangan yung mga paparating pa nating episode every Friday. Ayos ba? Kita-kits! Bye-bye!